Ito nga, nandito ka ngayon sa premiere ng Alpha, na bago award-winning movie ni Direk Brillante. Ano masasabi mo sa movie? Ito yung mga pelikulang sana masuportahan natin na as audience kasi yung nagsasalamin talaga ng totoong storya ng buhay ng mga Pilipino ngayon lalo, di ba? So, I think kung entertain, dalawang klase ng audience yung iba nag-entertainment, yung iba yung arts. Aside from arts, yung gustong magkaroon ng kumbaga ng reflective, kumbaga informative, at saka yung makakapag-reflect na paglabas mo ng sinihan, di ba? Mapag-iisip ka. May baon. Ito yung klaseng pelikula na mapag-iisip ka. Pero hindi ako na, kasi di ba may mga indie film na nakakaantok, pero ito, this one, hindi mapapakapit ka talaga, intense ka. So may aliw factor siya din na entertaining din siya, di ba? Hindi, tsaka kung masusundan nyo yung Amo, kasi ako tinapos ko yung Amo. Sa Netflix. Oo, matutuwa ka na may tawid pala yung characters nila na ganun pa rin pala yung storytelling ng ni Direk Brillante. I've always been a big fan of Direk Brillante. Nakapag-work na ba kayo before? Yes, yung Lola. Actually, yun ang first time ko sa kanya. Tapos itong Mindanao yung trailer. Kay Miss Juday. Ang ganda ng trailer. Is this the first time na ipalabas yun? Yung trailer. First time sa public siya na ilabas. So, ipalabas yun? Hindi namin alam ang eksakto. Kaabang-abang. Parang may animation, no? Yes. So, tatlo kasi ang POV ng pelikula. Ang una yung kay Miss Juday, yung POV niya na kailangan niyang yung mother, yung asawa niya, yung asundalo, tapos yung POV ng bata, kaya may animation. May mga dragon-dragon. Ikaw, ano magiging character mo dito? Yung sa Mindanao? Best friend ng sundalo. So, nasa mga military sila kami. Mabigo yung mga eksena namin. Pero gaano katagal at kailan pa shoot? Ilang araw, may mga hindi ko lang ma-assure kasi iba-ibang kami, bungkus sa amin yung sa sundalo, parang mga more or less 10. Yung kila Miss Juday, iba rin yung nila, hindi kami magkakasama sa susabat. Kasi ito parang kamusta si Direk Brillante katrabaho? Gaano siya kaiba as a director? Kasi marami nagsabi na iba siya sa mga ibang director Sobrang iba kasi from the first time na nakatrabaho ko siya, ang orientation ko sa pelikula ng mainstream, ng TV at ng pelikula, usually multi-camera setup. Setup yung cam na ang angulo mo importante kasi metro. Metro halos ang mo galaw mo. May mga director na mga ganun taong nakakatrabaho which also works with that platform, that style. Yung direct, yung first time siya na nakatrabaho, nag-meeting kami the day before at diniscuss namin yung character kung paano gagawin. Sabi niya, bukas sa shoot natin, as much as possible, hindi tayo masyado mag-uusap. I'm just going to get a glimpse of your daily life, routine, nung character mo. So, you're not supposed to mind me. Walang script. Meron namang script, hindi naman yung full exact. Kailangan lumabas sa yung tabas nung pagkakaintindi mo sa character mo sa salita So, dun ako natutuwa kasi you can move freely. Bigyan ka niya ng space o sa'yo yan. Gagawa ka, hindi niya kailangan katupagin. Dapat nakaharap ka mo, naka-angulo bang pogi ba dapat ang style mo? Naka-makeup ka ba dapat dito pag meron makita kung nasan ba yung makeup artist? So, yung immersion ng character, mas nag-nurture, kumbaga na-nurture niya sa akin. Mas nagiging creative ka, mas nagkakaroon pa ng freedom na i-express mo kung ano yung pagkakaintindi mo sa sinulat na. Ano yung isang bagay na hindi mo makalimutan na tinuro ni Direk Brillante? Yun. Yung wag mo kong intindihin yung camera. Usually kung nasa TV at pelikula, yun ang unang mga kasi pag hindi ka nakikita, aangulo ka, hanapin mo yung camera. Dito hindi. Siya yung sumusunod. At marami hindi ko siya kaya kwento ng isang sentence pero there is a difference kasi ng
ng style na nakagawian natin. Ako lalo na sa nasa industriya. There is also a style na kung hindi ba bakit kaya hindi ba tayo nagkataka? Bakit minsan napapanood tayo pelikula na, uy, ang ganda! Pero hindi na nanalo ng awards sa local lang, ha? Meron tayong napapanood na pelikula, parang hindi siya. Pero nagugulat tayo, ang dami. Sa abroad. There has to be some sort of handbook or a module that teaches kumbaga, to be qualified as an international film project. Naisip ko na bakit siya kung ano yung magiging, kung i-direct ka ni Direct Dante. As a solo lead role. Ano yung naisip mo ng konsepto ng magiging pelikula? Wala. Hindi ko alam. Hindi ako nag-ano ng mga kung dream role eh. Ako actually kung ano nabigay. Kung ano ang ano namin kung ano magka-come up sa kanya, I'm always ready. Pero so far lahat naman ng ginawa namin, kahit maliit, kahit malaking kuha, ang ano lang niya, ang sarap lang niya katrabaho. Nakakatuwa lang kasi kahit na mismo napaka-prestigious ng dating mo sa ibang bansa, yung harutan namin dito. Parang yung humility niya nakaka-inspire. Pero ano ka dito kasi di ba kilala ka sa pagiging komedyante? Yung role din mo ba dito may pagka-komedyante din? Hindi naman. Serious? Ayos lang. Sundalo lang talaga. Hindi siya yung kasi kailangan, ang kasama kasi namin mga totoong sundalo eh. Pero did you get trainings or yes from the soldiers? Oo, very brief. Naka-eksena mo ba si Juday? May mga ilang eksena. Pero we're with the husband. Oo, with the husband. Pero may iksi lang. Pero before yung nakatrabaho ko sa Pluning. Yes. Kay Direk Nico. Kay Nico. So, isa na namang masarap na chance yung nabigay sa akin para makatrabaho siya. That was many years ago. Oo. Parang ganun din yun, parang nagkaroon din yata dapat dadalhin sa pero itong shoot na oh yes, na diba, panglaban. Itong shoot na to sa Mindanao talaga. Karamihan din dito. Dito. Pero meron sila mga shoot kila Ate pero yung mga gera-gera, sobrang delikado din kasi yung mga this is the first time I saw a movie na kay Direk Brillante na super kulay, di ba? Oo, makulay. Kasi di ba it's usually parang intense Mindanao pero ginawa niya makulay. Kasi di ba usually mag-iisip ka. Usually yung mga movie ni Direk Brillante yung mga dark. Binali niya yung Mindanao na iniisip. Saka nagulat tayo na ay pak. Diba? Yung sound, yung ganun. Pag nakita niyo pa mismo yung hirap ng paggawa, grabe. Speaking of movie, may isa ka pang movie na nakita namin yung trailer. Yung Tol na malapit na sa January 13 na. Yes! Tapos nakakatawa din yung mga posters ninyo. Oo, yung mga parodies. Kasama niya dito si Joros Gamboa. How's working with these two actors? Kamusta sila katrabaho? Mga barkado ko kasi, kaya parang naglalaro na lang kayo ngayon. Ito kaya tayo ko. Sige. Nakakahiya ka. Mga barkado ko kasi, kaya parang punta ka na shoot, ipagharutan ka lang, para hindi kita tatrabaho, tambay lang kayo. Tapos yung director, barkada rin namin, si Nico Lebelo, para mga kasigidaran lang din. So, isa sa mga pinakamasayang experiences na ginawa namin. Magkakaroon pa kami ng isang katerbang promo na medyo iibayin namin yung style. Oh, exciting. Ng promo. Hindi usual na pagka tinanong, kamusta yung pelikula nyo? Maganda yung pelikula namin. Pinag-iisipan namin, bakit hindi kayo nila sinasabi? Ayos lang. Napakang pelikula. Pwede na. Maganda sana kaso nasa borderline ng okay lang. Pwede na. Baka pag pinanood mo, hindi mo na uulitin. Pero, may ibang si Arjo sa set. Kasi di ba, si Arjo. may mga perception yung tao. How about you? Paano mo siya mas nakilala? Kasi this is his first time to do a comedy movie. Si Arjo. Kamusta siya bilang komedyanteng aktor? Nakakagulat. Hindi kasi ko si Arjo dati pa sa Dugong Buhay pa. Yung yes, kay EJ. Di ba? Matagal na. So, tumatambay kami sa bahay nila. Si Tita Ibyang naman, naman matagal ko na rin kasama sa Ningning, siya yung nanay ko doon. So, yung
pagiging mga komedyante, mas normal lang sa amin na hindi alam kong hindi nakikita ng public kasi usual lang role na ginagawa niya, kontrabida. Serious talaga eh. Ito yung first time na kalug siya. Yan. So, nagulat kami. Kinakabahan siya. Sabi niya, parang hindi niya kaya, baka naano siya kasi kami ni Joros nagpapatawa ro kami ng gano'n, baka yung ilang na yun yung I think ginamit niya at saka ginamit namin para mag-work lalo. Kasi hindi naman pwedeng hataw sa comedy, tatlo kayo, di ang gugulo nyo. Dapat merong isang, para merong yung magkakaroon ng dynamic sa so si Arjo yun. Pero paano kayo nabuo dito sa movie? Paano nabuo yung casting? Kasi di parang, hindi kami original. Why them? Di ba? Parang may tanong na ba to? Paano sila na? Hindi kami original. Hindi ko lang alam kung sino yung original, pero parang... did you guys audition for the movie? Nag-reading kami, oo. Nag-read ka. Ang alam ko, marami pa ibang nag-audition doon. So, buti na lang, kumbaga, natuwa lang talaga ako na mga barkado ko yung nakasama. So, I'm sure natural na yun. Yung galaw. Yung comedy, natural na yung punchline. Hindi ka ba pressured na ngayon bida ka na sa isang pelikula na okay lang. Baka sabihin na baka dapat kumita, may mga ganun na. Meron. Actually, may ganun. Kaya nga gusto namin na huwag kayo masyadong mag-expect. Trip lang kami dito. Pero sana kumbaga natutuwa kami na nagkakaroon na bibigyan ng chance yung comedy ngayon At saka ibang flavor ng comedy na ngayon Yes. Aside from nakasama natin, syempre yung lately na comedy na nasa MMFF is Masa na comedy. Ito medyo ibang lalaking humor na na-miss natin ng mga panahon ng mga palibasa lalaki. Diba? Elevated comedy. Medyo parang walang script. Parang medyo may pagka-hangover din. Yes, yun nga yun din. Parang ganun din. Kasi nakakatuwa yung natuwa kami dun sa... actually, ako personally natuwa ako dun sa pelikula ng Pangarap Kong Hold Up nung napanood. Yes! Super tawa. Di ba super tawa kami ng tawa? Hindi siya masyadong kinagat ng masa. Pero feeling ko sa marketing din. Marketing. Malaking... Oo, marketing. Kasi... Pero sayang. Kasi ang material. Super nakakatawa. Paulo Condes na So, na-trip yun si Jenson, si Pepe, tsaka si Napoles. Sobrang mga barkada ko rin sila. Yung gusto lang ng pelikula magpatawa, papatawanin ka talaga. That's the most funny, most na funniest pa, di ba? So, nagkakaroon ng chance yung mga komedyante. Napabalik yung mga trio, parang Tito Vic and Joey. Yes. Parang Redford, Papalo, Bunel Balingit. Parang kung nagkakaroon ng chance ngayon, this is the younger. Natin, Yes. Bakit hindi natin i-reintroduce sa millennial, di ba? Na, teka, meron pa yung flavor ng Pinoy na iba pang klase ng comedy. Iba kasi, di ba? Iba yung style natin ko. At ang hirap magpatawan dun sa Pangarap Kong Hold Up, di ba? So, ang hirap nun. Pero ang gagaling kasi, di ba? Hindi mo sinasadya, pero tamang-tama. Oo. Ang dami, hindi mo mabibilang sa kamay mo yung daliri mo yung mga nakakatama eksena, super dami. Nakakatawa, di ba? So, ngayon, parang, kaya sobrang sarap ng pakiramdam, parang sana magkaroon ng trend kung sakasakali yung comedy ng main humor. Kasi meron din si Kuya Jose. Hindi ko alam kung pelikula yung yes, kanya. Parang may teaser ako nakita. Meron yung Boy Tokwa. Yan, parang gano'n. Kakapalabas lang yung January 8. So, sana kumbaga masuportahan din. Yung sunod-sunod ang proyekto mo ngayon, di ba? So, may teleserye ka ba? Meron, yung Mea Culpa. Yan yung sa amin nila, Jody and Mea Culpa, yes! Under Dreamscape. Yes. So, kaya ipapalabas ko lang kanina ng taping bago ko tumirepeat. Hindi ko pa alam Ang naka-line up na susunod is General's Daughter na yung uuna. Hindi ko pa pero alam. napalabas na yung trailer nito Interesting din. Nung trade launch, I think. Tapos, mayroon pa ako isang pinapilot din yung Take Life, yung namang GMO. Yes, kila Gerald Anderson naman, kila Carlo Aquino. Super dami mo. Kailan this year din to? Yan, hopefully this year. Sundalo rin, medyo action din naman. So, namimiss ka naman din namin sa mga mainstream films na parang third, yung mga best friend roles. Kailan Nawala kasi si Lloyd. So, ano miss mo kay Lloydie? Balikan na. Namimiss na namin din siya. Ako masaya ako para sa kanya. Masaya lang. Parang nagkaroon kayo ng chance. Hindi namin siya nakakausap talaga never. Mula nung nawala hindi rin namin siya nababalitaan mo na lang sa news, sa social media. Pero ako, happy lang ako para sa kanya na napaka-rockstar ng ginawa niya. Kung sino sa posisyon na pinaglaban niya para umalis ka at the same time nag-uusapan ka pa rin and anytime na gusto mong bumalik is tatanggapin mo na rin. He just needs to get away and then kailangan hanapin niya ulit yung buhay na namimiss niya.
tingin ko napaka-tapang tsaka nakakainggit minsan. Minsan marami tayong mga, di ba, pag sobrang big star ka, parang kontrolado na lang iba yung buhay mo. Ang galing niya. Pero sa tingin mo, babalik si John Lloyd? Kung hindi ko alam, pero kung bumalik man siya as Marte, I'm sure baka bumalik kung Marte. Albert Martinez ka, ang tagal sa Amerika eh. Gabi Concepcion. Oo, bumalik. Oo, di ba? Balik. Ngayon, walang tigil na si Albert sa teleserye. Diba? Ikutin niya na lang sometimes. Kung hindi man siya bumalik sa harap ng camera, sana bumalik siya kahit sa likod ng camera. Kahit na makapag-produce siya o magano. Pero ang feeling ko doon talaga yung puso niya. But yung mga romantic comedy na, ikaw yung, di ba uso yan, parang kita-kita, yung meron din yung kay Pepe Herrera. Oo nga, bet mo ba magkaganon? Oo, yung parang ikaw naman, parang bagay ka rin sa ganun eh. Di ko alam. Baka, naisip mo na ba kung sino ang leading lady, if ever? Ako, leading lady. Pero ko, parang movie na parang mga best friends sa mga bida, mga ganon. Parang, Kasi ang galing nung bitaw mo ng mga lines. talaga. Hindi kaya niya. Salamat. May ginawa ako dati MMK na gano'n. Ewan ko napanood nyo yun. Si Meg Imperial yung ka-partner na MMK. Tapos parang Mang Dolphy yung ano ko. Yung role mo. Oo, yung role ko. Medyo meron siyang teklat sa mukha. Tapos maganda yung nililigawan. Actually, so bago naman na uso ulit sa atin yung mga Kita-kita. Tsaka nakapag-try naman ako sa TV. So, kung experience naramdaman ko naman na yan. Okay din naman ako. Saka yung mga nagli-lead, tinatanong din nila sa akin yan. Nasarapan na rin ako doon sa pakiramdam na nagawa ko sa Ningning na kasama ko yung bata. Si Babe Beauty. Oo, so sold na ako sa mga ganun. Kung magkakaroon ng iba, hindi na ako masyadong mga ngarap. Kung ano na lang ibigay, sige lang. Oo, di ba? As long as nandito ka pa rin sa showbiz, di ba? Yun ang importante. Yung iba nga, Ano kami naniniwala lang. di ba? Longevity talaga Kasi yung ano. ang daming Bago na. Ang hirap ng kompetensya. Ang daming mas gutom umarte. Mas maraming fan base. Mas bata. Tsaka mas mura. Oo. So, kumbaga, kung producer ka, So, ibig sabihin, mahal ka. hindi ko sabihin, yung may mga ano lang. Charot pero, lang. Hindi, pero kumbaga sa akin lang, Sa nagkakaroon ABS lang ang dami. Pero naman, ang dami ding contents ngayon ng ibang ano, kasi may online na, di ba? Yan, meron ng bagong... Parang every week may bagong online contest. Ay, thank you po. Thank you po. Parang every week may bagong content yung I Want, tapos wala umaano sa Netflix. Meron din kami ginawa doon ni Direk John Red. Comedy rin yun sa amin. Wow. Parang yung Chinese na, yung alamat ng ano, parang Alamat ng ano, isa ano, sa episode. Isa sa episode doon. Ang kulit na ginawa namin, yung Chinese na ano, parang, ano ginagawa mo Yung pusa. Pero kami na yung nagboboses. nagboboses ng Chinese. So, comedy, nakakatuwa lang, ang daming platform ngayon para sa mga artista. So ito na lang, invite na ng everyone to watch Tall and watch out for Mindanao. Yung project. Alpha. And Alpha na rin. Oo, iniimbitahan ko po ang lahat na sana po ay suportahan natin yung mga ganitong klase ng pelikula na magpapamulat sa mga mata natin bilang Pilipino. Ang Alpha, The Right to Kill, ito po yung direct ng aming minamahal na director na si Brigante Mendoza at pinagbibidahan po ni Allen Dizon at maraming pamula. Ganun din po, may pelikula rin po kami na darating ngayong katapusan ng January, ang Tol, na kasama po si Joros Camboa at si Arjo Ataide. At ang aming pong soap sa ABS na sana po ay lumabas na soon, ang Nea Pulpa na pinagbibidahan naman po ni Jody Santa Maria at Miguel Salvador. So, At lahat Mindanao. po at syempre po, sana po kung maabutan po natin ngayong taon yung paglabas ng pinaka-excited ako na project ginawa, Mindanao na dinirect din po ni Direk Brillante at pinagbibidahan ni Miss Judy Ann sa Santos at Sally. So maraming salamat. Thank you, congrats. Thank you, salamat.